Nag-umpisa ang movie kay Horty, isang manggagawa na nanalo sa isang karera at 3 beses na siyang kampiyon na magkakasunod. Dahil dito, ang presidente ng kumpanya na si Simeon, ginawaran siya ng pribilehiyo na dumalo sa pag-alis ng Titanic. Ang asawa ni Horty na si Zoe ay nadismaya dahil inaasahan niyang mananalo sila ng malaking premyo, bagay na makakatulong sa kanila na makalipat sa magandang lugar. Pagkatapos ng kaganapan, tinanong ni Horty si Simeon kung makakasama sa kanya si Zoe. Nagalit ang presidente sa kanyang tanong na binibigyang kahulugan niya ito bilang isang kahilingan, kaya ipinaalam niya kay Horty na siya lamang ang nag-sponsor ng kanyang paglalakbay. Bago umalis, binigay ni Simeon ang kanyang tiket. Habang pauwi, ipinaalala ng sekretarya ni Simeon na si Menir na talagang bumili sila ng 2 tiket para sa England. Ipinaliwanag ni Simeon na kaya isa lang ang binigay niyang tiket dahil gusto niyang tikman ang laman ni Zoe habang wala si Horty. Sumunod na araw sa isang marangyang hotel sa Southampton, nagtataka si Pascal sa nasyonalidad ni Horty, kaya ipinahayag niya na isa siyang Pranses. Tinanong ni Pascal kung ano ang dahilan ng kanyang pagpunta sa England, kaya ipinaliwanag ni Horty na pupunta siya roon para panoorin ang pag-alis ng Titanic. Mamaya pa sa kwarto ni Horty, nakarinig siya ng kumakatok sa pinto, kaya pinagbuksan niya ito. Sa labas, isang babae ang nagpakilala kay Horty na isang katulong sa nakatakdang pag-alis ng Titanic kinabukasan. Gayunpaman, pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa dahil hindi niya alam kung saan siya magpapalipas ng gabi dahil punuan ang lahat ng hotel. Mabuti na lang, nalaman niya sa isang sibilyan na kadadaan lang ni Horty, kaya umiling siya na ang maglinis ng kwarto para sa kanya. Tumanggi si Horty at ipinaliwanag na hindi niya alam kung saan siya tutuloy kung ibibigay niya ang kanyang kwarto. Sa pagkabigo, nagpaalam ng umalis ang babae, pero nagbago ang isip ni Horty at inimbitahan ang babae na manatili kasama niya. Kinagabihan, humiga ang babae sa kama habang nasa upuan lang si Horty. Pagkatapos, tinawag ng babae ang kanyang pangalan at sinabi na magtabi sila ng matulog para maging komportable siya. Nang magtabi sila, inihayag ng babae na naaakit siya sa pangangatawan ni Horty, kaya sinabi ni Horty na dulot iyon ng kanyang pagsusumikap. Pagkatapos, tinanong ni Horty ang kanyang pagkakakilanlan, kaya ibinigay ng babae ang impormasyon na kailangan niya at nagpakilala bilang si Marie. Mamaya pa ay naganap na ang malupit na eksena. Masarap na inararo ni Horty ang masaganang bukid ni Marie. Sumunod na araw, nalungkot si Horty nang malaman niyang iniwan na siya ni Marie. Nang maalala niya na araw na pala ng pag-alis ng Titanic, nagmadali na siyang umalis ng hotel. Sa pantalan, guminhawa ang pakiramdam ni Horty nang makita niya si Marie na kasalukuyang nagtatrabaho. Kahit na gusto niyang lapitan si Marie, alam ni Horty na hindi maaari dahil abala ito sa kanyang trabaho, kaya umalis na siya at pinanood ang pag-alis ng Titanic. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Horty ang photographer at humiling siya na kunin ang larawan ni Marie bilang souvenir. Makalipas ang isang linggo, si Zoe kasama ang kanyang mga kaibigan ay masayang sinalubong si Horty mula sa kanyang paglalakbay. Pero biglang nakialam si Menir sa kanilang pag-uusap at sinabi na gustong makausap ni Simeon si Horty, kaya nagbigay ng daan ang mga tao sa presidente. Sinabi ng presidente na ipopromote siya nito bilang isang tower maintenance workers. Habang nakikinig si Horty sa mga sinasabi ni Simeon, ipinahayag ng kanyang katrabaho na si Gaspar na si Zoe ang dahilan ng kanyang pagka-promote dahil naging kaibigan nito ang presidente habang wala siya. Nakaramdam ng pagdududa si Horty sa impormasyon na nalaman niya. Sa bahay, tinanggihan ni Horty ang pang-aakit ni Zoe, kaya tinanong siya nito kung ano ang problema. Gayunpaman, nagpumilit si Zoe na ipaararo ang kanyang masaganang bukid sa kanyang asawa. Pero galit pa rin si Horty dahil may posibilidad na nagpaararo ng bukid si Zoe, kaya umalis siya at pumunta ng bar. Pakiramdam ni Zoe na napabayaan siya dahil nagpa siya ang kanyang asawa na gugulin ng araw sa bar sa halip na makasama siya. Dahil isang linggo ang nakalipas mula noong huling nagkita sila, sinabi niya na halos hindi siya makatulog at makakain dahil matyaga siyang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, nanatiling galit si Horty sa mga chismis na kumakalat tungkol sa kanya, kaya nagtanong siya kung bakit mapang-akit ang kanyang pananamit. Sinabi ni Zoe na dahil naghahanda siya sa kanyang pagdating pero hindi naniwala si Horty sa kanyang sinabi. Sa bar, nakita ng mga kasamahan ni Horty ang larawan ni Marie. Dahil sa pagtataka ng kanyang mga kasamahan, tinanong siya ng mga ito kung nasibak niya ba ang babae, pero tumanggi dito si Horty. Sa halip, sinabi niya na nakipagkilala lang ito sa kanya, kaya pinagtawanan siya ng mga ito. Binigyan siya ng libreng inumin ni Al, basta ikwento niya ang tunay na nangyari sa kanila ni Marie. Nang tinanggap niya ang alok, ikinwento ni Horty ang una nilang pagkikita ni Marie sa hotel. Sa una, nagbahagi si Horty ng isang makatotohanang salaysay kung ano ang nangyari noong gabing pinaunlakan niya si Marie. Nagtabi sila sa kama dahil inaya siya nito, pero dahil ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na nagtatanong kung nasibak ba niya ito, nag-imbento na lang na kwento si Horty.
Ikinwento niya na nakaramdam ng init si Marie kaya nagpa siya itong maligo. Napansin niya na parang inaakit siya nito, kaya sinundan niya ito sa banyo at sabay silang naligo. Dahil hindi na makayanan ng init ng katawan, nagsalpukan na ang kanilang mga labi, at masarap na inararo ni Horty ang masaganang bukid ni Marie. Sa kasalukuyan, naniniwala si Al na hindi pangkaraniwan ang istorya, pero alam ni Horty na malayo ito sa katotohanan. Pagkatapos, biglang tumayo si Horty at gusto nang bumalik ng bahay, pero ang kanyang mga kaibigan ay nadismaya dahil gusto pa nilang malaman ang nangyari sa kanila. Ang nabitin na si Gaspar ay tumaas ang boses na dapat pa siyang manatili at nagbiro na nakipagbardagulan si Zoe kay Simeon. Dahil sa insulto, inatake ni Horty si Gaspar pero agad na namagitan si Al bago lumala ang sitwasyon. Kinagabihan, umuwi na ng bahay si Horty at tinanong si Zoe kung may relasyon sila ni Simeon. Napatahimik si Zoe sa tanong kaya lalong naghinala si Horty. Tinanong pa niya ito kung nagpasibak siya sa kanyang boss kaya siya na-promote pero pilit na tinatanggihan ni Zoe ang kanyang alegasyon. Bigla, narinig ang mag-asawa ng mga kaibigan ni Horty sa labas na nakikiusap na ipagpatuloy ang kanyang kwento tungkol sa babae na nakilala niya sa England. Sa pagkakataon na ito, kinumprante ni Zoe si Horty tungkol sa babae na binabanggit ng kanyang kaibigan. Pero nagpanggap na inosente si Horty at sinabi na gumagawa lang ng kwento ang kanyang mga kaibigan dahil lasing ang mga ito. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, nagalit si Zoe dahil iniisip niya na iyon ang dahilan kung bakit tumanggi si Horty na sibakin siya. Dahil sa galit, ipinagtapat ni Zoe na nagpaararo siya kay Simeon at itinuturing niya ito na mas mabuting tao kaysa kay Horty. Hindi kinaya ni Horty ang pag-amin ni Zoe, kaya lumabas na siya ng bahay para bumalik sa bar. Hindi nagtagal, nagkwento ulit si Horty ng kasinungalingan na dinala siya ni Marie sa barko para ipasyal at magpasibak. Base pa sa kwento ni Horty, nakita niya muli si Marie sa lansangan at hinimok siya nito na ipagpatuloy ang kanilang bardagulan dahil naniniwala ito na isang beses lang sila mabubuhay. Kwento pa niya na inimbitahan siya ni Marie sa loob ng Titanic. Si Marie lang ang nag-iisang katulong sa barko na hindi pa tumutulong sa paghahanda ng isang party, kaya nagtago sila sa ilalim ng lamesa. Dahil sa pagnanais, nagsalpukan ulit sila pero naputol ang kanilang mainit na laban nang lumapit sa lamesa ang katrabaho ni Marie. Kaya, hinimok niya ito na manatiling tahimik habang inaararo siya nito. Habang nagtatrabaho si Marie, binibigyan siya nito ng maiinom at makakain para makabawi siya ng lakas para sa kanilang bardagulan. Sa kasalukuyan, ipinagmalaki ni Horty sa kanyang mga kaibigan na nagdala siya ng saya sa buhay ni Marie sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga hinahangad. Nagsinungaling si Horty na nangako si Marie na hahanapin siya nito pagbalik nito mula sa Amerika. Isang araw, nalaman ng mga kaibigan ni Horty na lumubog ang Titanic na nag-udyok sa kanila na hanapin ang pangalan ni Marie sa dyaryo para makita kung nakaligtas ba ito sa trahedya. Sa tore, nakaramdam ng dalamhati si Horty sa paglubog ng Titanic na pinaniniwalaan niya na kumitil sa buhay ni Marie. Makalipas ang ilang araw, naiyak si Zoe sa malamig na ugali ni Horty sa kanya, lalo na tumanggi itong umuwi ng bahay. Kinumport ni Mathilde si Zoe sa pagsasabi na lilipas din ang kanyang problema. Pinayuhan pa niya ito na bisitahin si Horty sa tower, pero tumanggi si Zoe dahil natatakot siyang makita itong nalulungkot. Nag-aalala rin si Al sa pagtanggi ni Horty na umalis sa tower, kaya pinagalitan niya ito at hinimok na umuwi na ng bahay. Sa pag-asang makasama ulit ang kanyang asawa, ipinaliwanag ni Al na ang pakikipagrelasyon ni Zoe kay Simeon ay isang chismis lang at labis siya nitong mahal. Ang katrabaho ni Zoe na si Blanche ay ipinaalam sa kanya na nakakuha ng reputasyon si Horty sa bar dahil kwento nito na may sinibak ito sa England. Inakusahan ni Methel si Blanche sa pagsisinungaling at inakay si Zoe palayo sa babae. Habang paalis na si Zoe, biglang dumating si Simeon kaya sinabi niya rito ang pag-uugali ni Horty nitong mga nakaraan. Kasunod nito, nakiusap siya dito na linawin sa kanyang asawa na wala talaga silang relasyon dahil ang mga walang basehang chismis ay nagdulot ng malamig na pakikitungo sa kanya ni Horty. Nangako si Simeon na ipapaliwanag kay Horty na walang nangyari sa pagitan nila na ikinagaan ng loob ni Zoe. Lingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan sila ni Horty sa itaas at dahil sa selos, binato niya ng wrench ang sasakyan ni Simeon. Nakaramdam ng takot ang presidente sa kanyang aksyon kaya naman tinanggal na niya si Horty sa trabaho dahil iniisip niya na papatayin siya nito. Makalipas ang ilang araw, ang walang trabaho na si Horty ay gumugugol ng oras sa bar kung saan kumikita siya ng libreng alak sa pamamagitan ng pagdetalye ng relasyon nila ni Marie. Sa oras na ito, ikinwento niya na natagpuan niya ang walang malay na katawan ni Marie sa dalampasigan kasunod ng trahedya ng Titanic.
Pagkatapos, binigyan din niya na dinala niya ang babae sa hotel at sinubukan niya itong buhayin sa pamamagitan ng paghalik. Nang marinig ni Zoe ang kanyang kwento, nilapitan niya si Horty at kinumpranta ang tungkol sa katotohanan ng kanyang sinasabi. Kinakabahan si Horty na mabunyag ang kanyang sikreto, pero kinumpirma niya na nakilala niya talaga si Marie, kaya nasampal siya ni Zoe sa kanyang pagtataksil at umalis na. Sa labas ng bar, sinubukang kausapin ni Horty si Zoe pero sinabi nito sa kanya na hindi siya nito mapapatawad sa kanyang pagtataksil. Ipinaalala ni Horty na nagkaroon din naman sila ng relasyon ni Simeon pero itinanggi ito ni Zoe. Sinisisi ni Zoe ang paglalakbay ni Horty dahil yun ang nagbigay ng problema sa kanilang relasyon. Nang makita ang pagdadalamhati ni Zoe, naantig ang puso ni Horty kaya hinikayat niya ito na kalimutan na ang kwento tungkol kay Marie. Sa wakas ay pinagtapat na ni Horty na gawa-gawa niya lang ang kwento at ginagawa niya lang iyon dahil nagustuhan iyon ng kanyang mga kaibigan. Bukod pa rito, naniniwala siya na hindi banta si Marie sa kanilang relasyon dahil baka namatay na ito nang lumubog ang Titanic. Mamaya pa sa kama ng mag-asawa, nag-uutos si Zoe na huwag nang bumalik sa bar at ibahagi ang kanyang gawa-gawa na kwento. Gusto niyang patunayan ni Horty na siya lang ang babae sa kanyang buhay, kaya naramdaman ni Horty ang lungkot ng kanyang asawa sa mga sinasabi nito. Para makabawi dito, inararo ni Horty ang masaganang bukid ng kanyang asawa. Ilang araw na ang nakakalipas mula nung huling pumunta si Horty sa bar, kaya ang nag-aalalang si Al ay bumisita sa bahay nilang mag-asawa. Hindi siya makapaniwala na hindi na magkukwento si Horty kahit na marami na itong oras dahil wala itong trabaho. Noon lang, dumating si Gaspar at sinabi na ang may-ari ng bar ay desperado siyang bumalik dahil maraming customer kapag naroon siya. Ipinalam ni Al na bibigyan siya ng tip ng may-ari kapag bumalik siya ng bar. Nakuha nito ang atensyon ni Zoe, kaya humingi ito ng paliwanag. Ipinaliwanag ni Al na magbibigay sila ng tip kay Horty at nanumpa siya na malaking pera yon. Dahil kailangan nila ng pera, ibinalita ni Zoe na pahihintulutan na niya ang kanyang asawa na bumisita sa bar. Gayunpaman, meron siyang isang kondisyon na dapat nilang hayaan si Horty na ihayag na kathang-isip lang ang kanyang kwento. Nang araw na yon, si Zepe, isang naglalakbay na entertainer, ay pumunta sa bar para marinig ang pagsasalaysay ni Horty kung paano nito inaararo ang masaganang bukid ni Marie sa pamamagitan ng pagbuhos ng bote ng alak. Dahil bumilib si Zepe sa kanya, inanyayahan niya ito na sumali sa kanyang teatro dahil nakikita niya ang magandang hinaharap nito sa pagkukwento ng istorya. Sa una ay tumanggi si Horty dahil hindi totoo ang kanyang kwento pero walang pakialam si Zepe at binanggit na ang pamumuhay sa caravan ay pwedeng maging kapaki-pakinabang sa kanila. Dahil gusto ni Zoe ng bagong tirahan, lumapit siya sa dalawa at sinubukan na makipagnegosasyon kay Zepe. Nagulat si Zepe sa kanyang pagpapakilala pero ginamit niya ang pagkakataon na ito para ipakilala ang kanyang sarili. Ibinahagi niya ang kanyang sigla na makilala ang asawa ng isang mahusay na aktor kagaya ni Horty. Sa pagkalito, nagtataka si Zoe kung bakit tinatawag ng lalaki si Horty na isang aktor. Ipinaliwanag ni Zepe na ang mga imahinasyon ni Horty ay isang katangiang angkop sa ganoong trabaho. Nangako ito na gagawin niyang magaling na aktor si Horty pero tumanggi si Zoe dahil ayaw niyang may kinakausap ito na ibang babae. Para kumbinsihin ito, ipinaalam ni Zepe na pwede silang kumita ng 100 francs sa isang linggo. Nang wala ng pag-aalinlangan, sumali na ang mag-asawa sa grupo ni Zepe at masaya si Zoe habang nararamdaman niya na papunta na sila sa pagbabago ng kanilang buhay. Isang gabi habang nakatambay ang mag-asawa sa tent, niyaya ni Zoe si Horty na araruhin siya ng katulad ng ginagawa niyang pag-araro sa istorya. Sa araw ng pagtatanghal ni Horty, mahina ang kanyang simula dahil hindi mawala ang kanyang kaba. Si Zepe na nasa backstage ay ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa kanyang assistant na si Giovanni dahil hindi maayos ang pagtatanghal ni Horty. Ngayon, inisip ni Horty na si Marie ang nakatayo sa kanyang harap kung saan naikwento niya ang istorya ng maayos at may emosyon. Gayunpaman pagkatapos ng pagtatanghal, nagseselo si Zoe kay Marie kaya sinuntok niya ang larawan nito. Ipinaalala ni Horty siya ang naghimok sa kanya na ibahagi ang kanyang kwento pero sinabi ni Zoe na sa tingin niya ay may relasyon talaga sila ni Marie. Para patuloy na kumita si Horty sa kanyang kwento, nagtakda si Zoe ng kondisyon na dapat niyang gampanan ang papel ni Marie. Sa panahon ng kanilang pagtatanghal, ang yugto ni Horty ay napabuti at si Giovanni ay tumulong sa kanya na gawing mas nakakaakit ang kanyang paghahatid sa kanyang sound effects. Samantala, ginanap ni Zoe ang bahagi ng pagkawala ni Marie noong gabi na lumubog ang Titanic. Nang matapos na si Horty, nakatanggap siya ng malakas na palakpakan mula sa manonood. Ang masayang si Zepe ay ipinaalam kay Zoe na matagumpay ang kanilang pagtatanghal pero mukhang hindi ito masaya. Bigla, sumama siya kay Horty sa entablado at dahil sa kanyang selos, hamarang siya sa larawan ni Marie. Mula sa pagtatanghal sa kalye, ang kamanghamanghang istorya ni Horty kay Marie ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na gumanap sa teatro.
Habang kinukwento ni Horty kung paano siya nahiwalay kay Marie, huminto siya sa kalagitnaan ng pagtatanghal dahil hindi siya makapaniwala na isa si Marie sa mga nanunood. Dahil dito ay umalis si Marie, kaya walang pagpipilian si Horty kundi sundan ito. Si Zepi ay nadismaya sa kanyang desisyon, kaya inutusan niya si Giovanni na mag-perform para aliwin ang mga manunood. Sa labas, nakita ni Horty si Pascal at lumalabas na asawa ito ni Marie. Ibinunyag nito na nakaligtas ang kanyang asawa sa paglubog ng Titanic. Nalilito si Horty dahil hindi niya nakita ang pangalan nito sa dyaryo, kaya ipinaalam ni Pascal na hindi talaga Marie ang pangalan nito. Lumalabas na isa itong magnanakaw at gumagamit ng iba't ibang pangalan. Samantala, sinubukang sundan ni Zoe si Horty, pero pagkarating niya ng paradahan, nagulat siya nang makita niya si Marie. Opinyon ni Marie ay may mahusay na imahinasyon si Horty at bitter siya dahil namumuhay sila ng maayos sa mga gawa-gawa nitong kwento. Kaya naman, nagdemand si Marie kay Zoe na bahagian siya ng kanilang pera. Balik kay Horty, nalaman niya kay Pascal na dapat ay nanakawan siya ni Marie noong nagkasama sila. Gayunpaman, dahil wala siya gaanong dala, iniwan na lang siya nito. Makalipas ang ilang sandali, hinarap ni Horty si Marie pero wala sa kanila ang nag-umpisa ng pag-uusap dahil sa labis na pagkagulat sa presensya ng isa't isa. Kasunod nito, bumalik si Zoe sa paradahan na may dalang pera. Pero nagulat siya nang makita niya si Pascal sa sasakyan sa halip na si Marie. Tinanong ni Pascal si Zoe kung ano ang kailangan nito sa kanyang asawa. Natigilan si Zoe nang malaman niyang may asawa na si Marie. Gayunpaman, ibinigay ni Zoe ang kanilang bahaging pera at sinabihan na huwag na ulit sila magpakita. Mamaya pa, bumalik na si Horty sa entablado at inamin sa mga nanunood na isa siyang impostor. Sa pag-aakala na madidismaya ang mga nanunood, gumawa ng ibang istorya si Horty kung saan pinukol niya ang emosyon ng mga nanunood kung paano niya hinarap si Marie kanina. Kinuwento niya na pinatay niya si Marie, senyales na pinutol na niya ang pagkahumaling niya dito. Para lalo pang makumbinsi ang mga manunood sa kanyang pag-arte, sinunog niya ang larawan ni Marie sa entablado at tinapos ang pag-arte na may luha. Pagkatapos, nakatanggap si Horty ng malakas na palakpakan at sinamahan siya ni Zepe at Giovanni sa entablado. Sa pagtataka, nagtanong si Zepe kung talagang gusto nito si Marie, pero nilinaw ni Horty na hindi, at gumamit lang siya ng sibuyas para umiyak. Sumunod na araw, nalilito si Pascal kung bakit nagagalit si Marie kahit nakakuha naman sila ng pera. Nanatiling tahimik si Marie sa pag-iisip ng ideya na ang isang estranghero na tulad ni Horty ay pwede siyang mahalin ng labis. Habang miserable ang nararamdaman ni Marie kay Pascal, mainit na nagbardagulan sina Zoe at Horty sa dalampasigan.